Napangiti si Zhao Mo nang mapagtanto niyang seryoso talaga si Tao Subay. Para sa kanya, nakakagigil tuloy itong asarin. Ngunit bigla siyang pinagpawisan ng maglabas ng mapulang aura si Tao Subay at pakiusapan siyang huwag magsalita ng kalokohan. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Mo nang biglang lumaki ang presensya ni Tao Subay. Namumula ang mga mata nito at nagpapalagutok ng kamao habang sinasabing kahit tinatawag siya nitong senior brother, pagdating sa lakas ay kaya siyang patayin gamit lamang ang isang kamay. Nanginginig na sumagot si Zhao Mo na nagbibiro lamang siya. Ilang saglit lang ay kumalma rin si Tao Subay at agad na tumalikod. Dahil doon ay napaisip si Zhao Mo. Ang aura nito ay mas malakas pa kaysa kay Niuao na kalahating hakbang na lamang mula sa nascent soul realm. Ibig sabihin, isa na itong tunay na eksperto ng nascent soul realm. Pagpasok nila ay naglakad sila patungo sa isang malaking furnace. Iniwan siya roon ni Tao Subay at sinabi kay Zhao Mo na kung may kailangan pa siya ay sabihin lamang agad sa kanya. Sumagot si Zhao Mo na wala ng problema dahil maganda naman ang buong kapaligiran at kumpleto rin ang mga inihandang gamit. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang libro ng mga recipe ng pills. Nang suriin niya iyon, napagtanto niyang kahit first-grade pills lamang ang mga ito, sobrang komplikado pa rin ang kanilang formula. Ngunit hinayaan na lamang niya iyon at naisip niyang mas mabuti nang magsanay kaysa puro pagbabasa lamang ng libro. Sakto rin ito para sa pagpapractice niya ng dalawang cultivation technique na nakuha niya noon. Sinimulan niyang ilagay ang mga sangkap habang ginagamit ang Crimson Flame Tyrant Scripture at Endless Vitality Art. Kasunod niyon ay pinainit niya ang pill furnace at kinontrol ang apoy sa kanyang mga palad. Mula sa bunganga ng furnace ay sinimulan niyang lutuin ang pills at ilang saglit lamang ay 3 kumikinang na pills ang kanyang nagawa. Agad niya yung kinuha at nang suriin ay bahagya siyang napangiti. Kahit hindi ganoon kaganda ang itsura ng mga ito, para sa kanya ay ayos na iyon para sa unang matagumpay niyang paglikha. Samantala, gamit ang kakayahan ni Fang Deng, nakikita nito sa kanyang screen ang ginagawa ni Zhao Mo. Bahagya siyang napangiti nang mapagtantong tunay ngang henyo si Zhao Mo. May talento ito sa parehong formation at alchemy. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay nalampasan nito ang ika-4 na palapag ng Heaven Ascension Path gamit lamang ang cultivation ng Foundation Establishment Realm. Biglang sumingit si Duguzon at sinabing mukhang ang tunay na talento ni Zhao Mo ay nasa pakikipaglaban. Mas inaabangan daw niya ang magiging performance nito pagdating sa Blood Battle Hall. Napabuntong hininga si Fang Deng at sinabi niyang ang mga tao ay likas na mas mahusay kaysa sa mga demonyo pagdating sa alchemy at formation. Ngunit sa labanan ay palaging dinudurog ng mga demonyo ang tao pagdating sa katawan at bloodline. Umaasa raw siyang ang pagdating ng batang ito ay magdadala ng bagong pag-asa sa mga human cultivator na matagal nang may sama ng loob. Pagkaraan ng 3 araw, halos naghahabol ng hininga si Zhao Mo at pinagpapawisan dahil sa kanyang matinding pag-iinsayo. Napuno ng ordinaryong first-grade pills ang kanyang paligid, ngunit mayroon ding ilang mataas ang kalidad. Sa tingin niya ay hindi naman masama ang kanyang antas. Ngunit bigla siyang napalingon nang may kumatok sa pintuan. Hindi nagtagal ay pumasok si Tao Subay na may dalang pampalakas ng spiritual energy at lakas ng katawan. Nagmamadaling kinuha iyon ni Zhao Mo at sinabing sakto dahil ubos na rin ang kanyang spiritual energy. Kaya agad siyang nagpasalamat kay Senior Sister Tao Subay. Hindi agad nakasagot si Tao Subay, lalo na nang mapansin nito ang napakaraming pills sa paligid. Napatanong siya kay Zhao Mo kung lahat ba ng iyon ay siya mismo ang gumawa. Kalmadong sumagot si Zhao Mo ng oo. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Tao Subay kung hindi ba medyo pangit ang kalidad ng mga iyon, masyadong marahas ang apoy ng pure yang body niya kaya pakiramdam daw niya ay hirap siyang kontrolin ang init. Dahil sa narinig ay napaisip si Tao Subay kung nagyayabang ba si Zhao Mo. Ngunit bigla na lamang siyang tumalikod at sinabing talagang isang alchemy genius nga ang taong naging personal na disipulo ni Elder Fang. Ngunit kung tungkol daw sa alchemy ang itatanong ni Zhao Mo, hindi siya ang dapat nitong tanungin dahil hindi naman siya isang alchemist. Dahil sa narinig ay napaisip si Zhao Mo. Hindi ito alchemist ngunit nasa Medicine King Valley at napakalakas pa ng cultivation nito. Sa tingin niya ay mukhang maraming sekreto si Junior Sister Tao Subay.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Tao Subay na medyo naging bastos siya noon at hindi pa siya nakakahingi ng tawad. May kinuha siya mula sa kanyang damit at iniabot iyon kay Tao Subay habang sinasabing iyon ang munting regalo niya bilang paghingi ng paumanhin. Umaasa siyang tatanggapin iyon ni Junior Sister Tao Subay. Bahagyang nagulat si Tao Subay ngunit tinanggap pa rin niya ang ibinigay ni Jao Mo. Sa sandaling iyon ay bahagyang napangiti si Jao Mo nang tumunog ang kanyang sistema. Nagbigay siya ng isang 4th grade Windwalker Peel na nag-trigger ng 1,000 times return reward at nakakuha siya ng isang 7th grade Windwalker Peel. Kasunod niyon ay isang panibagong abiso. Nagbigay siya ng 30 4th grade Foundation Establishment Peels na nag-trigger ng 300 times return reward at nakakuha siya ng isang 7th grade Spirit Gathering Peel. Naguluhan si Tao Subay nang makitang nakangiti si Jao Mo sa kanya. Ngunit sa isip ni Jao Mo, maganda na, malakas pa. Talagang magaganda rin ang rewards na nakuha niya. Mukhang kailangan niyang mas madalas pumunta rito sa hinaharap. Bigla silang natigilan nang may marinig silang boses na tumatawag sa kanila upang lumabas na. Sabay na lumabas sina Jao Mo at Tao Subay. Paglabas nila ay agad na nagbigay galang si Jao Mo habang binabati ang kanyang master. Ngunit sinabi ni Fang Deng na hindi na nito kailangang maging formal. Nakikita raw niya ang pag-unlad nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay sinabi niya na ang susunod na hakbang ay sasama na si Jao Mo kay Duguzon papunta sa Blood Battle Hall. Nang makita ni Jao Mo na tila hingal at pagod na pagod si Duguzon, agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari rito. Sumagot si Duguzon na may inayos lamang siyang ilang bulag na basurang naghahanap ng gulo. Ipinaliwanag niyang hindi mapayapa ang paligid ng sekta nitong mga nakaraang araw. Muling nagsisimulang kumilos ang mga demonyo sa Myriad Demon Forest at plano sana niyang dalhin doon si Jao Mo upang magsanay. Ngunit mukhang hindi pa raw iyon ang tamang oras. Biglang naalala ni Jao Mo ang sinabi ni Xiong Yurong na may mga demonyong nagtangkang sirain ang Mountain Protection Formation Array ng sekta. Ngayon naman ay may problemang kinailangang personal na ayusin ni Duguzon. Dahil doon ay napagtanto niyang mukhang magulo talaga kamakailan ang Saint Yuan Demon Sect. Agad na sinabi ni Duguzon na mas mabuti pang sumama na lamang si Jao Mo sa kanya papunta sa Blood Battle Hall. Hindi naman tumutol si Jao Mo habang iniisip na mukhang hindi na talaga mapayapa kamakailan ang Saint Yuan Demon Sect. Pagkatapos ay agad siyang nagpaalam kay Fang Deng at sinabing aalis na siya. Tumanggo lamang si Fang Deng bago sinabing posibleng magsagawa siya ng closed-door cultivation sa susunod na ilang buwan upang gumawa ng pills. Kapag bumalik daw si Jao Mo sa Medicine King Valley at may kailangan siya, hanapin na lamang niya si Tao Subay. Hindi na sumagot si Jao Mo at mabilis na silang umalis kasama si Duguzon. Nang makaalis na ang mga ito ay sinabi ni Tao Subay sa kanyang master na talagang nakahanap ito ng isang henyong minsan lamang lumitaw sa loob ng 10,000 taon bilang personal na disipulo. Bahagyang tumawa si Fang Deng at sinabing syempre naman, hindi raw nagkakamali ang mata ng master na ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.